Siguro sa episode 5 and 6 na tayo. Kamusta na siya? Kamusta na sa 5 and 6? Yes, yung mangyayari sa amin? Oo. Base din sa episode kasi parang nalaman na na-reveal na kay Yana. Na-reveal na kay Teo na si Yana talaga ay si Jeff. Parang ganun yung nangyari. And then sa mga susunod na episodes ay doon na magsisimula na I think magkabutihan ulit yung dalawang characters, yung dalawang main characters, si Yana and Teo. Magkakamabutihan ulit and then doon na magsisimula yung gulo and then malalaman yung pamilya. Yes. So yeah, iinit na. Iinit na, mas magiging deeper pa yung as the days go by. But we're very excited for that. Si Yana din pala yung name niya. Ako rin. Diyos ko. Pero okay, ito naman. Ayana ka ba? Yes, Ayana. Ayana. Okay. Siya Yana lang. Siya Yana lang. Yes. Ikaw naman, Joshua. Siguro, in the 12 years that you were in the industry, many projects na. Is there something na meron kang natutunan na bago dito sa Love Is Never Gone? Siguro mas every show kasi na ginagawa ko, mas yung memories and yung mga tao yung binabaon ko eh. Kasi parang sila yung like for example, yung relationship ko with sila JM, sila Fiang, sila Ivana, yun yung parang tinetreasure ko talaga na kasi ang hirap makahanap ng pagkakatiwalaan mo sa industriya. And then, ito mga taong to nandiyan dyan para sa'yo, susuportahan ka. So yeah, I think yung memories namin yung mas binabaon ko sa mga susunod kong show. Kasi at least, nung nagpa-last day ako sa kanila, tapos iisip sila, JM and Fiang, kung ano daw ibibigay sa akin. Sabi, ano ba ibibigay sa'yo? Kasi hindi ko naman alam. Ay, hindi, huwag mo na lang akong kalimutan. Wala yung ganun. Kasi syempre, napakagulo na nangyayari sa atin sa lahat ng aspeto, di ba? So parang, huwag lang kayong makakalimot, di ba? JM Fiang, paangat na yung mga yan, di ba? So yeah, ganun lang, okay na yun. Maganda yun, no? Na grabe, nag-form talaga sila ng genuine connections. Kasi parang tsaka makikita yun sa screen kasi, di ba? Pagka umaarte kayo, kung wala kayong connection, parang kita mo na may ilangan, may awkwardness, yeah. Unless magaling talaga silang actor. Yes, true. Kasi yung iba kasi parang naririnig ko work is work lang. Pero maganda yung parang mindset mo na to form genuine connections with your co-stars. Tagal yung magsasama, parang hindi mo masasabing work is work lang. Parang 3 months, 2 months kayo magkasama sa shoot, diba? Tapos out of the country pa kami. So, ang ganda nung makapag-create ka ng relationship with someone din, di ba? Tapos, kung okay kayo, mas maganda pa, di ba? So, yeah. Sinabi mo, Joshua, like during yung mga non-taping days, meron kayo freedom to go around Morocco. Meron ka bang favorite memory with your co-stars? Meron ba? May one... So after the taping namin, nagkayaan. So sabi ko, nag-prepare na ako ng dalawang service namin. Nagkanap ako ng contact ng service. So lumabas kami ng gabi. So party, yeah, so saya. So una nagpunta kami sa parang rooftop chill area to drink. Punta kami doon and then kwentuhan lang. Doon ko una nakakwentuhan si Ivana. Yeah. Kasi parang Ilang day na yun? First leg, 4 days. 4 days, 3 days. Parang yung unang taping namin. And then nag-rest day kinabukasan. Pero ayoko naman na pumarty kami ng mismong rest day. Tapos kinabukasan ng shoot. So sabi ko, party na tayo pagkatapos ng shoot. Para kinabukasan ng rest day tayo the whole day. So doon ko unang nakausap si Ivana. Doon unang na-break lahat ng kailangan break na wall. And then, dahil ko na-share sa kanya. Parang buong buhay ko sinashare ko sa kanya. Para maging komportable rin siguro siya. I think hindi rin siya magiging open talaga today kung ako mismo may tinatago sa kanya. So doon pa lang, dami kong kinuwento, feeling ko nakarami ng araw na akong inom na. So yun, dun, from doon, after nung nangyari na yun, nagpunta pa kami ng party place talaga, like pumayati kami, oo, so ganda ng music. Tapos after noon, para kaming mga OFW talaga kasi nagpunta kami dito sa isang kainan. Tapos bumili kami ng isang meal lang. Tapos hati-hati na kami doon lahat. Ako, sila Kiko, si Ivan, si Jane.
hati-hati na kami dun lahat. Nakakatuwa lang yung gabi na yun. Ang daming nangyari. Tapos parang safe naman kami nakauwi lahat. Yeah. Yes. Maliban dun sa nagbabantay sa amin. Nasaan na yun? Si Sir Mike. Wala si Sir Mike. Hindi siya nakauwi ng matiwas. Wala! Yung Martian pa talaga! Bongga, I love it. Nag-party talaga sila in Morocco. Yes. So yeah. I love that, diba? Being able to really create memories, very important talaga. And I love that you share that. Thank you so much, Joshua. Thank you. Ngayon naman, of course, it's now time for me to open the floor to our friends from the media. They were able to submit their questions. Okay. So, let's start things off with John Bueno of Kumagkao. Okay, sabi niya, welcome back to TikTok, Joshua, after a long hiatus. What took you so long? Yes. Took me so long? Siguro syempre busy na rin, of course, di ba? So, ang hirap naman nung parang ang seryoso nung ginagawa kong acting tapos bigla magsasayaw ako. Baka hindi ako seryosohin sa acting ko. But right now, na-enjoy ko lang. Nakita ko yung video sa ko, ang ganda ng sayaw. Parang gusto kong sumali sa trend. So, and nagustuhan naman ng mga fans, so everyone's happy. Sabi nga ni Sir John, how do you feel that everyone loves it when you post a TikTok? Parang ano kasi sabi nila, gupong-gupo sila kay Joshua, di ba? Kapag sumasayaw siya. How do you feel? Nakatawa naman yung ano. Di pa ako naligo dun sa video na. But ako, I'm really happy lang talaga kasi every time magpo-post ako, ang daming magagandang reviews and comments dun sa video. And nakakapagpasaya tayo ng mga tao, di ba? Sa ganitong panahon natin ngayon. So, yeah. Ako naman, sana maging mas masipag na ako, makapag-post na ulit ako, hindi once a year, di ba? Kasi parang once a year. At least, sure na tayo na may bagong trend every year. Di ba? Abangan sa Pasko. Perfect. Okay, thank you so much. So, John? yeah. Na-enjoy ko naman. Na-enjoy ko yung pagte-TikTok niya. Kasi parang ang konting oras na makakapagpasaya ka ng tao. Nare-realize mo ba yung effect mo sa ibang tao with just 5 seconds? Oo naman, ramdam na ramdam ko. And ramdam ko rin yung pagmamahal nila sa akin. Ganun na rin naman. So, yeah. Thank you so much, John Bueno of Kumagkao. Thank you. Sa Christmas, makikita na natin yung next TikTok ni Naluluha Joshua ako G. sa ilaw. Sorry. Tumutulo ng pusa yung luha. Oh, sorry. Oh my God. Kasi syempre happy si Joshua G. Oh, Yes, di ba? Okay, ito naman, from Push. Okay, you have reinvented yourself so many times. Action star, rom-com lead, horror, and now Morocco with Ivana. Is there a version of Joshua Garcia the industry has not seen yet and that you're protecting? Protecting? Parang, for me kasi parang simula PBB hanggang ngayon, bukas na libro yung buhay ko eh. So wala talaga ako may tatago. But I'm sure meron pa. I'm sure yung quieter and personal na buhay ko, meron pa rin naman yan. And I'm still working on it and diba, I mean, every project and every ano naman na ginagawa natin, parang matututo ka naman dun sa mga yan, diba? So I think meron pa rin naman. And ako mismo, dinidiscover ko pa rin siya, di ba? So, hanggat hindi pa ako sigurado, ayoko muna rin sabihin sa lahat. Diba? So, yeah. Actually, in-ask ko rin si Piang kanina the same question. Kasi syempre, as public figures, you have to put yourself out there. So, how do you have a boundary pa rin with, of course, the outside world? Ano ang tactics ni Joshua Garcia for boundaries? Sometimes kasi minsan ba, may mga times na parang wala ka na rin kasi magawa. Pero kung as long as na hanggat nandoon yung respeto, okay pa rin naman, di ba? Pero kung wala na, doon na papasok na kailangan may wall ka na din, di ba? Boundaries, mahirap eh. Mahirap sa work namin eh. Like, hindi mo rin mabipigilan yung mga tao. And kailangan alam mo rin yan bago ka pumasok din sa trabaho mo to, diba? Hindi yung parang
nandito ka tapos magre-reklamo ka dahil ganito, dahil ganyan. Diba? Kailangan mong mahalin yung nangyayari dito sa mundo natin para tumagal ka sa mundong to, di ba? So, yeah. And I'm sure lahat naman ng tao, marespetong tao, di ba? So, i-respect naman nila yung boundaries mo. Alas, siyempre, for example, sa mga mall, di ba? Choice mo na rin naman yun. Ba't ka naman nagpunta sa mall, di ba? Parang ganun lang for me. And then, ako kasi pag may, like, for example, magpapapicture, okay na rin sa akin yung ganun eh. Kasi parang mas okay yung may nagpapapicture kasi walang nagpapapicture sa'yo. So, yeah. And then, it's our job, di ba? Nandito tayo sa entertainment industry. So, dapat nakakapagbigay tayo ng saya sa mga taong nakakita sa atin, di ba? So, ayun. Ayun po. Yes, the respect is very important. Yes. Thank you so much, Push. Ngayon naman from Metro Style, what